Based dun sa mga pahayag ni Attorney Fortune sa ating sister program na Storycon, ano. At doon sinabi niya na ang mga marireveal na pangalan ay mga senador. No? Pero kanina po sinabi doon, well, aside from the fact na may mga senador nga talaga nadagdag ang pangalan kanina, sinasabi po ni Bryce Hernandez na kliyente po ni Attorney Fortune. Topacio tuloy Fortune. Na may congressman. Yung mga alam niyang nandoon sa records. So we're expecting more names from the lower house, mga kapatid. Pero kanina po aside from kay Speaker Romualdez, former Speaker Romualdez, kay Saldico ay na-mention na rin po doon sa mga testimonya kanina ang pangalan po ni Congressman Yap. Yes. Okay. Tapos sa mga senador naman, alam na natin noong nakalipas na araw na natag na po si former Senator Bong Revilla. Pero isa pa pong, dalawa actually, pang senador ang nalagay, na former. Oo. Nalagay na po dyan ang pangalan po ni former Senator Nancy Binay. At na-mention ang name ni former Senator Angara. Oh yeah, Sunny Angara. No? So, tapos, of course, yung napakamakulay na kwento tungkol sa pagwa-wine in a bar sa BGC, ang pangalan po ni dating Senate President Cheese Escudero ay na-mention na rin po at ang backstory nga ay yung pinatawag yung connect tapos doon nagpunta sa isang bar kung saan nagwa-wine at nasabi yung mga kataga na ibagsak yung parang dapat i-include sa mabibigyan yung kanyang tanggapan. Pero lahat po yan ay base po doon sa naging hearing po kanina. Okay? Tsaka wala talagang nakita na inabot kay Senator Cheese Escudero na-highlight din mamaya, yung kanina. Meron tayong reaction dyan na Chiki. Pero yan po, sinabi lang namin yung mga bigla po mga pangalan na nailista doon. Meron pa pong iba, pero yan yung mga known personalities. At mamaya bibigyan namin sa inyo ang kanilang mga reaksyon. Mabilis sila nag-react Pero puntahan muna natin kung paano nangyari to sa dalawang soundbite po na aming playback sa inyo tungkol dyan sa naming of names na yan. After inclusion of the projects in Dagaa, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Deliveries of cash were personally made by me to Maynard Ngu at his office in Manila. Congressman Zaldico one time called me to say that he met Engineer Alcantara and wanted to confirm, maayos bang kausap si Engineer Alcantara? To which I replied, maayos po. Engineer Alcantara then told me that Kong Zaldico was asking for a 25% commission, and out of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Alcantara and myself. In his exact words, boss, hati na tayo sa 2%. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Engineer Alcantara collected 15% commitment, or about 37 million, which was turned over to me, and which I then delivered to Senator Binay at a house in Quezon City. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence.
Sige, yan po parang pinakita lang namin na sa kanila po nang galing yung mga pagtatag po nila doon sa mga big personalities Yes. mga lawmakers po na kanila pong tinag doon sa sinasabing bulok na sistema ng ng mga proyekto na imbis na talagang gumawa ng magandang proyekto ay napupunta daw sa bulsa ng iilan. Okay, so Lalaki yan ng po mga bulsa ng mga to. Kailangan na Okay. nga ng maleta. Maleta Oo. 'di ba? Wala na nga sa bulsa nila, nasa Oo. maleta na po So, before po natin puntahan yung naging move po ng DOJ sa mga ganap na ito kanina, puntahan natin para fair naman tayo, Chiki. Yes. Let's read some highlights po ng mga denial po nito mga nasangkot kanina. Unahin ko na, Chiki, sino ba unahin natin? Doon tayo kay Senate President Chis Escudero. Yan. Okay? So actually, we tried to call him at mukhang papayag na kanina magpa-interview pero biglang last minute po nagsabi na not today, not Okay, tonight. okay. So okay lang po Another yun. day then. Another day then. Oo. Dahil si Senator Cheese naman kumakausap sa atin dito even before this scandal po. Pero si Senator Cheese Escudero ay nagsabi nito, Chiki. I vehemently deny the malicious allegations and innuendos made by former DPWH USEC Roberto Bernardo in today's Senate Blue Ribbon Committee. By his own admission, he never had any contact with me directly regarding this matter, and I will prove that he's lying about my alleged involvement. At sabi din niya, it seems like there's a well-orchestrated plan to attack the Senate and its members to destroy and discredit the institution and to divert the public's attention from the real perpetrators. Isunod mo na dyan, Chiki, habang minamensahe ko yung staff natin, ang reaksyon po at denial ni former Senator Nancy Binay Oo. na ngayon ay mayora po ng Makati. Oo, ang sabi po niya, nagugulat at nalulungkot ako na dinadamay ako sa mga anomalya ng DPWH. Walang katotohanan ang mga bintang sa akin. Tahimik po tayo nagtatrabaho bilang mayor ng Makati. Nakakagulat na nagagamit tayo para ipanglihis sa mga tunay na kailangan panagutin sa issue na ito. Okay. And of course, birthday po nito ngayon Ay, birthday ba? ni former Happy birthday. Senator Bong Revilla. Ang Talagang nag-greet tayo. Birthday niya birthday ngayon. naman. Pero napakapangit ng gift. Merong revelation Yun lang. about Oo. wrongdoing. Pero sa'yo nag-react din. Nagsalita rin po si dating Senador Bong Revilla. Ang sabi po niya, they are absolutely untrue. Mr. Revilla welcomes, statement pala to ng kampo. Kampo niya. Dating Senador Revilla. Mr. Revilla welcomes and is fully prepared to cooperate with any official inquiry or legal process to shed light on the truth. Actually, meron siyang statement galing sa kampo niya, pero meron din siyang sariling statement na siya mismo po ang nagsabi. Sabi niya, I deny, wala po akong kinalaman dyan. I have nothing to do with any of that. Pero Yes. yung statement naman sa kampo niya, nagsasabi na willing naman siya mag-cooperate sa Yes. kahit anong official inquiry. Diretso na natin. Si Speaker Romualdez na hindi madalas nagbibigay ng ng reaksyon ay Oo. merong agaran pong reaksyon kanina. Okay. Ang sabi po ni dating House Speaker Martin Romualdez, I was deeply surprised to hear the allegation raised against me today before the Senate Blue Ribbon Committee that several pieces of luggage supposedly containing money were ever delivered to a residence associated with me. Actually, mahaba yung niya. Yeah, pero portion yung na lang. statement Yeah. niya. The so-called testimony of Senator Marcoleta's witness is an outright and complete fabrication. Nothing more than a desperate attempt to link me to supposed kickbacks where none exist. Pilit na pilit. Yes. Ang sabi. Okay, so na-mention po ang pangalan nga po, sinasabi namin kanina, ni former Senator and now DepEd Secretary Angara po. Pero na-mention lang po yun, nililinaw namin po yan. Pero kasi, ang talagang napupuruhan doon, nakita ko yung post ni Senator Angara kanina sa X or sa Twitter, na yung tao po niya, yung denial po nung kanya pong USEC sa DepEd. Si USEC Olivar. Tama ba ako? At nagde-deny din po itong si USEC Olivar. At ready naman daw po siyang mag-leave of absence mula sa kanyang pwesto hanggang ginagawa yung proceeding ng pag-iimbestiga. At yan din po ang sinabi ni Senator Angara kanina
na sa kanya po mga post na si Olivar will go on leave habang hindi pa po lumilinis o gumagawa ng mas malinaw na mga aligasyon tungkol dito at investigasyon dito po sa kanyang pagkakasangkot. Okay? So yan po ang paglilinaw tungkol dun sa DepEd at saka doon kay Yusek Olivar at kay former Senator Sonny Angara, mga kapatid. Pero dito ako na-shock Hanggang Malacanang merong pangalang na 'di ba? May natag din no? Natag din po si Executive Secretary Lucas Bersamin. At agad din po na nagbigay ng kanyang denial si ES Bersamin. Sinabi niya, I deny the imputation contained in the sworn statement of DPWH Undersecretary Bernardo submitted to the Senate Blue Ribbon Committee about the delivery of an agreed 15% commitment supposedly for the office of the Executive Secretary. Sabi niya, yung imputation daw na yon ay hindi totoo. Okay? At wala daw involvement ang kanyang tanggapan sa kahit ano about budgetary allocations kapag ka DPWH po ang pinag-uusapan. Okay, aside from that, ay syempre, meron na rin pong denial from Congressman Yap. Okay, si Congressman Eric Yap po ay kung tama ang intindi ko ay dating sa ACT-CIS party list nung siya. time na yon na siya ay naging APRO head tapos first time congressman din siya kumbaga talagang maraming nag-ano na parang wow. Usually hindi pag party list ka, you don't really get big big committees po. Pero ngayon hindi na kasi ganoon 'yon. So parang pwede na. Tapos alam ko bata pa nga sinasabi nila, tapos first time congressman nung time na nakuha niya 'yon. Tapos napaka-powerful nga nung committee na 'yon. Kaya po siya na-mention dahil kay kay Orly Gutesa, siya umano ang nagdala nung 46 bags po sa Valle Verde. 46 bags ng basura o pera, mga kapatid. Yan. Okay. So mga kapatid, yan na po nasabi na namin kung paano sila natag at nagkaroon tayo ng spasyo para sa kanila po mga denial. So, alam mo, Chiki. Yes. Hindi ko alam. Jaded lang ba talaga ako? Oo. Bilang Giorno. Pero kanina kasi nung aking pinanonood yung napakahaba pong pagtalakay doon at mga revelasyon doon sa Blue Ribbon Committee, parang meron ako nararamdaman na parang deja vu ba to for me? Ano ba to? Ba't parang naalala ko yung ganitong senaryo? Okay? So inisip ko, kaya ang ginawa ko po mga kapatid, pinuntahan ko po lahat ng mga social media accounts, ng mga kasabay ko mga reporters from another network at saka mga from sa dyaryo at saka radyo, may mga social media accounts yan Tingnan ko lang, gusto ko mapulsuhan kung they have the same feeling. Oo. Parang ganun din ang feeling nila. Nangangamba po kami na mga nag-cover nung panahon na parang deja vu po kasi yes, totoo na may mentioning of names. Parang inahalin tulad po namin to sa mga dating mga scam. Specifically, yung tungkol po doon sa NGO PDAF scam na nandoon po si Napoles. Kung atandaan po ninyo yon. Ganon, merong naming of names. Ganon po nangyayari. Tapos parang nasa custody na po ng gobyerno ang mga witnesses, kasama po yung mga tinatawag ng mastermind like si Napoles doon. Sumuko na, nandiyan na po yun. Nag-name ng names, yung mga affidavit. Kasi yes, totoo naman na may mga na-mugshot, nakulong na mga... May mga nakulong na mga lawmakers o kaya ay mga manataasang posisyon. Pero sa dulo, ang nangyayari dahil nga sa mga denial at saka syempre, siguro dahil korte na to, ang nakakulong hanggang ngayon, ayun na lang mga middleman o kaya yung mga contractors, tapos o kaya yung tinatawag na staff na tumanggap ng pera. Oo, hindi pa rin yung mga mastermind o yung talagang nag-ooperate o siguro nag-design. Although, sinasabi nila na si Napoles yung nag-design daw nung scheme na yun dati. Pero,
Yeah, of course, ano. Of course, kahit sinasabi ko at inaamin ko kay Chikit sa inyo na parang baka jaded lang ako, no. At hindi parang kita sisisihin kung jaded ka. Oh, kasi parang Oo. parang lang, meron na kaming parang masamang panaginip na witness noon, ano. Pero tama naman po ang aming mga editors kanina sa story ko, tulad nila Regina Hinga. Sinabi nila, ang kaibahan ngayon medyo mabilis. Tulad nga po na sinasabi namin, ngayon, bago natin puntahan si Marymount, agad po na meron ng planong kasuhan. Pakinggan natin ng Justice Secretary Remulla. Kung ano po yung kanyang agarang rekomendasyon para po yung mga dapat managot ay makasuhan. Malversation at may ibang kaso pa. Hindi ko nga hawak yung papel eh. Na-inform na ho namin na AMLA. Kaya nga naglagay pa kami ng affidavit eh. Tsaka sworn affidavit na yan, na ang tawag dyan, case build-up stage namin. Pero the moment na mag-file ng complaint kasi, that triggers already the AMLA to start filing cases. Kasama Senator Cheese kasi bago dun sa nirecommend. Kasama na siya. Kasama na rin. Kasama na rin. Kahapon kasama. Si Speaker kasama na rin. A recommendation pa lang. Pero siyempre lahat na nabanggit doon, sensitive na matter to eh. Siyempre, wala tayong sisinuhin dito, lahat na nakasama. Isasama natin. Okay, so at least may pagkilos agad, ano. Parang masasabi ko na hindi ganun kabilis dati. Pero ngayon medyo mabilis na. Katatapos na ng revelation lang eh. Diba? Sabi lang may ganun na. So hopefully ay talagang yung hustisya makuha natin. Jaded lang po ang tono, no, kapag sinasabi namin sa inyo ito dahil sa mga na-cover namin dati. Pero halinawa, hindi kami magdilang anghel or di. No, pero parang sana ang ending nito ay hindi yung yung mga tauhan na tumanggap lang ng pera for them, ang mananagot o kaya ay yung mga contractors ang makukulong, mga engineers na makukulong. Parang sana yung nag-aalaw nito na ang sistemang ito ay nagpapatuloy nang nagiging talamak at parang normal na. Parang sana yung kasi kapag bumoto tayo ng tao tapos tataya natin sa kanila yung boto natin, parang ina-expect natin na sila yung sila yung magsasabi na hindi, bawal na to. Oo. Diba? Hindi pa pwedeng sila pa yung mag-encourage. So yun lang naman ang hiniling natin. Saka sana natuto na tayo sa nakaraan. Kasi parang hindi, kasi binoboto pa rin natin kahit na meron tayong suspecha eh. Diba? Mukhang tama talaga yung sinasabi ni Jovi na dapat hindi sila yung parang pasimuno pa. Kasi sabi nga ng dating DPWH USEC, no, Bernardo, sabi niya almost lahat ng proyekto daw, ang sabi niya ay luto. Sabi niya, almost lahat, mga kapatid. Kasi, kung hindi mo rin naman daw tatanggapin o susundin yung mga gusto ng mga nasa tuktok o sa mga sa katastaasan po, ay baka ikaw yung gagawa ng issue, tas mamaya, ikaw pa yung kakasuhan. Correct. So, takot din sila doon. Yes. So, meron talagang may powers that be talaga. Hindi na naman nasa hindi taas. uusad yung partihan do sa pizza pie. Pizza pie talaga tawag ko, no. Yung kasi 'di ba parang pie na hinahati-hati 20 and 40. 'Di ba? Hindi uusad 'yon kung walang basbas. Ano ba? 'Di ba? I mean, that's very very obvious po. No? So anyway, so yun lang naman po yung yung mga napansin namin na sana po hindi kami magdilang ang hell na doon papunta ang lahat ng ito because nakikita namin at nafe-feel namin yung galit ng taong bayan eh. Tapos baka naman masayang lang yung galit na 'yon.